Kamusta kayo mga Jojo? Ako po si Led Nagato at ito ang ating channel, Basuran Channel. At bumabalik tayo ngayon para pag-usapan ang pinag-uusapan naman na issue raw about kay Shaira. At alam naman natin kung ano ang kanyang sikat na kanta dito sa TikTok, from tugtugan ng kapitbahay to B-pop royalty ng Pilipinas. So let's go! Shaira's song Selos has gained popularity here in the Philippines, especially sa TikTok. Diyan talaga lalong sumikat yung kanta niyang Selos. Maririnig mo una sa mga memes, ay hindi pala, una sa mga tita, sa mga reels na mga nanay mo, sa mga my day ng mga nanay mo, sa TikTok, hanggang sa naging memes at nag-uso na hanggang ngayon is nag-gain ng popularity. Makailan lang is nirelease na siya sa Spotify at YouTube Music. Pero March 19, naalarma ang lahat nang i-take down ng mismong producer or nag-upload ng kanta niyang Selos is nakarating na kay Enka, na original singer ng Trouble Is a Friend. So upon closer inspection, ang pagkakaparehas talaga ng kanta is talagang malapit. From melody, sa tono, iba lang talaga yung lyrics niya, pati yung vibes. Kasi yung kantang Selos is more like upbeat music, at yung Trouble Is a Friend naman ni Lenka is parang indie pop song. Ngayon, hindi ito nakalusot sa batas ng copyright law kasi ito syempre nasa ilalim pa rin ng batas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa international law. Despite sa controversy na ito ay copyright, tinuloy pa rin ng producer ni Shaira na i-release ang kanta sa Spotify. At alam naman natin na sa Spotify, kumikita ang kada release na kanta. At napupunta sa producer at sa singer yung pera. Copyright infringement is a serious matter. Even if Shaira didn't directly copy Lenka's lyrics, using a substantially similar melody and tune without permission still constitute infringement under copyright law. Alam ko na aalis ka na at hindi mo ito papanoorin, pero wait lang, mag-like ka muna. Kasi kung hindi, may puputo dyan sa inyo. Mag-like ka. Ano na? So ipapaliwanag ko lang kung paano gumagana ang copyright sa music. So basically, kapag ang isang tao is gumamit ng isang copyrighted musical work, so ano nga ba ang copyright? So pag sinabing copyright, halimbawa gumawa ko ng kanta, kapag ito nilagyan ko ng copyright, ibig sabihin nilagyan ko ng credit na ang kantang to sinulat ko, ang beat na to sa ginawa ko, at ang nag-produce nito ay ako. So yun is i-apply mo siya, babayad ka para lagyan yon ng copyright. Ibig sabihin lagyan na ng cover ng credit, kumbaga sa madaling salita. Ngayon, kapag gagamit ka ng may copyright na kanta, generally kailangan mo ng permission, syempre, from the copyright holder. Sa akin, halimbawa, usually through licensing agreement, this can involve paying royalties of fees for the use of the music. So yun may bayad talaga, hindi pwedeng wala. So additionally, copyright law protected not only the musical composition itself, but it's also in recording of the composition. Kahit na gawan mo ng iba't ibang paraan para hindi mahalata na ginaya yung kanta, kagaya nung sa ating Bangsamoro Pop na Selos, kahit iniba niya yung lyrics, iniba niya yung vibe, pero parehong-parehas yung tono at parehong-pareho yung melody, hindi talaga yun makakalusot. Kailangan niya talaga ng permission o bayad, kahit bayad sa original song. Noon pa talaga is alam ko na yung kanta is Trouble Is a Friend, kasi naririnig ko na yun kahit nung bata pa ako, kasi nirelease yung kanta is 2002 so imposible hindi natin yun familiarize kahit hindi natin masyado narinig kasi indie pop lang yun By the way, nung narinig ko yung kantang Selos is kala ko rin talaga, so siguro kahit yung si Shaira hindi niya rin talaga siguro inakala na sisikat rin yung kanta, kasi alam naman natin na yung Mindanao at yung mga musikang galing sa kanila is kung sano underrated. So usually ginagamit lang nila yan para sa mga sayawan, sa mga piyestahan, sa mga kasalan, parang ganon. So hindi natin inaasahan na sisikat yung kanta.
So sa tulong na rin talaga ng social media. Ngayon, ang mali niya lang talaga doon is ni-release ng kanyang producer kahit alam nila na magkakaroon sila ng ganong kaso. So anyway, nakakalungkot lang isipin na tayo mga Pilipino is hindi talaga matanggal sa atin yung crab mentality. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi pa yun sikat yung kantang yon. Marami na talagang nagsasabi na yung kanta raw is parehas ng Trouble sa Friend. May mga umaabot talaga na kahit hindi nga yun hindi nga yun yung context. Maraming criticism pa rin yung hindi nakalusot si Sheira. So gaya nung tinatawag siyang tempered glass queen, parang ganon. Yung stereotype ng Muslim sa Pilipinas, parang yun yung mga natanggap niya palagi sa kanyang video. Ngayon, nakalungkot isipin na parang natanggalan ng tinik yung mga Pilipino na nalaman ng original singer na si Lenka yung kanta. Parang kung ako tatanungin, masaya ba na mahatak natin pababa yung umaangat? So masaya ba na natanggal na yung kanta sa platform na yon? So masaya ba na nalaman ng Lenka? Ngayon, balatuhan nyo naman ako ng price sa pangbababa nyo ng kapwa. So ito lang yung sa akin. Nakakairita lang sa mga Pilipino na marami ang natutuwa na tinanggal na yon. Gusto siyang ibagsak talaga. Kasi kahit hindi ko nasabihin, alam nyo na mga Pilipino, ayaw nilang may nakikita silang umaangat. Katunayan hindi lang Filipino artist yung gumawa ng ganong kaso. Si George Harrison nga mismo ng The Beatles na anuhan rin ng copyrighted song, na gumamit rin ng copyrighted song. Si Andrew E. Tingnan niyo yan. Si Nick Makino, mga lumpia rapper, gumagamit niya ng mga hindi sa kanilang beat. Pero nakakalusot pa rin, di ba? So, parang unfair lang sa atin na may mga umuusbong na mga bagong mga artist, pero yun nga, Pilipino tayo ganun talaga. So dito natatapos ang ating video. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Bahala ka sa buhay mo.